Ang tao sa likod ng Clarets ay si John H. Madigan, isang poultry breeder na kilala sa kanyang husay sa paglikha ng mga bagong strain ng manok noong araw. Ngunit ang kwento ng Clarets ay nagsimula sa isang masayang aksidente. Isang araw, 2 ibon na walang intensyon sa pagpapalahi ni Madigan ang nauwi sa pagsasama, at ang kanilang mga supling ang naging pundasyon ng kung ano ang magiging isa sa mga pinakahinahangad na uri ng manok sa mundo. Sa kabila ng kanilang hindi sinasadyang mga pinagmulan, ang Clarets ay mabilis na nakakuha ng isang reputasyon para sa kanilang kagandahan at pagpapakita ng kahusayan. Ipinagpatuloy ng Madigan na pinuhin ang lahi, maingat na pinipili ang mga ibon na may pinakamahusay na mga katangian at pinarami ang mga ito ng sama-sama upang lumikha ng isang mahusay na linya ng mga game fowl. At nagbunga ang kanyang mga pagsisikap, ang mga Claret ay naging kilala sa kanilang bilis, lakas, at tibay, at hindi nagtagal ay naging kabit sila sa mga bilog ng gamefowl sa buong mundo. Noong 1909, nagkaroon ng entry si Mr. O'Connor kasama si Toby Hester, ng Hester, SC, sa isa sa mga paligsahan ni Cole McCall, sa Monroe, LA. Si Mr. O'Connor ay May 3 sa Mansell Pile, Whitecox, Joe Gilman Grace na nakipaglaban sa unang 3 timbang. Na 4 hanggang 10, 4 hanggang 12 at 4 hanggang 14, isa sa kanila ang humagupit kay Allen at Shelton. Isa ang unang Clarets ay nanalo ng 2 mains, bilang Stags, sa Troy, New York, at pagkatapos, nakipaglaban sila sa isang pangunahing sa San Antonio, Texas laban kay Allen, Shelton, Barland at Lundy. At ang kanilang mga roundhead si Allen ay isa din sa pinakamalupit na breeder noong araw. Siya ang gumawa at nagpalabas ng mga Allen Roundhead at siya ang numero 1 kampyon ng timog noon. At natalo niya ang lahat ng nangungunang mga strain na lumaban sa kanya, maliban sa pangunahing laban sa Durya Game Fowls na pinakain ni Michael Carney. Si Paul Rainey, ng Cleveland, Ohio, ay lumaban sa Allen Cox laban kay Durya sa halagang $40,000 sa kakaiba at $5,000 bawat paligsahan. Ang score ni Allen ay 5, yun ang mga bloodline niya na Allen Roundhead at ang Durya Cox naman ay 6. Sa pangunahing San Antonio, Texas, tumaya si Madigan ng $65,000 bago na ilagay ang isang game fowl. Si Allen ay nanalo lamang ng isa sa 9 na manok na ipinakita sa mail, at ang 9 na manok na kalaban ni Allen ay ang kulay ng claret wine, kaya ang pagkatalo na ito ay sumira sa parehong pangalan ni Allen at Shelton bilang breeders at cackers. Bagaman kahit ganun ang nangyari, sila pa din ang nag-iisang pinakamagaling na breeders at may mga malulupit na pangalan sa Breeders Association noong araw, kahit natalo si Allen ni John H. Madigan noong araw. Hanggang ngayon sila pa din ang nagdadala ng mga sikat na pangalan ng mga bloodlines ng game fowls ngayon. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-subscribe naman po ang page at tatalakayin naman natin si Allen Roundhead sa susunod na kabanata. Salamat.